Pilipinas na lang ang bansang walang divorce sa buong mundo kung hindi natin isasama sa bilangan ang Vatican City. Wow! Pinoy pride! Kailan ba magkaka-divorce sa Pilipinas at mangyayari ba ito sa lifetime natin? Divorce ang main course sa order in the court today. Dito, hinimay natin ang mga bagay na may kinalaman sa batas at sa krimen para maunawaan natin kung bakit ang mga bagay na ito ay malapit sa ating sikmura. Wala tayong divorce sa Pilipinas. Ang meron lang tayo ay annulment, nullity of marriage, saka legal separation. Ang problema sa annulment at nullity of marriage ay pagkahaba-haba at pagkamahal-mahal ng proseso. Inaabot ng taon. Minsan pa nga raw ay inaabot ng daan-daang libo ang gastos para lang sa annulment at sa nullity of marriage. Kaya, mas madali raw ang proseso if ever magkakaroon tayo ng divorce sa Pilipinas. Hindi na natin kailangan gumawa ng timeline kasi baka abutin pa tayo ng siyam-siyam, pero ilang dekada na pong hindi na ipapasa sa Pilipinas ang divorce law. Halos every Congress, alam niyo po ba na may ipinapasa pong bill para sa divorce? Ang nangyayari, ino-oppose ng ilang mga mambabatas either sa House of Representatives or sa Senado. O di kaya intentionally ay hinahayaan na lang mabulok para pag natapos ang Congress ay back to zero ulit. Huwag na tayong lumayo nitong 19th Congress lang, as in from 2022 to 2025 ay naipasa ang divorce bill sa House of Representatives. Pero nga sa Senado. Kaya ngayon, back to square one tayo sa 20th Congress. Ang ating main course ay divorce, side dish naman tayo, foreign divorce. May mga special cases kung saan nire-recognize sa Pilipinas ang divorce. Pero again, special case po ito. Alam niyo po ba na kapag ang isang Pilipino po ay kasal sa isang foreigner sa ibang bansa at nag-divorce sila sa ibang bansa, ay pwede pong kilalanin sa Pilipinas ang kanilang divorce. Under po ni former President Corazon Aquino ay na-update po ang Article 26.2 ng Family Code kung saan pinapayagan po ang isang Pilipino na makasal ulit kung galing po siya sa divorce with a foreigner at nag-divorce po sila sa ibang bansa. Ganito yung kaso ni Carla Abellana at ni Tom Rodriguez. American citizen si Tom Rodriguez, nag-divorce sila sa United States, kaya pagdating sa Pilipinas ay nirecognize ng ating mga korte ang divorce nilang dalawa. Ngayon, may oral arguments ang Supreme Court involving itong special case ng divorce. Kinover ko ito noong August 19 at doon, may revelation si Attorney Katrina Legarda, isang family law expert. Apparently, dahil nga walang divorce sa Pilipinas at pagkamahal-mahal ng annulment ay nakahanap ng way ang mga Pinoy para mag-divorce sa abroad. Sabi ni Attorney Legarda, yung iba raw ay dumadaan sa Guam kasi 7 days lang po yung residency requirement nila. Pag naging residente ka na, pwede ka na mag-file ng divorce later on. At dahil nga US citizen ka na, tapos nag-avail ka ng divorce abroad, ay i-acknowledge na yan sa Pilipinas. Kahit pa technically, hindi foreigner ang diniborsyo mo. But again, let's be real, usapang pera na naman ito. Kasi di ba may mga pera lang naman yung makaka-afford to fly abroad, obtain citizenship, at mag-file ng divorce doon. At hindi naman dapat umabot sa ganitong point kung in the first place ay may divorce naman tayo sa Pilipinas. Back to our main course, divorce. Ngayon, gets natin na dominated ng Catholics ang Pilipinas and we respect that. Religion aside at focus lang tayo sa batas, alam niyo po ba na ang ganda ng point ni former FEU Law Dean Mel Santamaria during oral arguments? The availability of 3 local Philippine remedies for marriage dissolution: nullity, annulment, termination by affidavit or reappearance, proves that Philippine public policy has always been open to the severance of marital ties between Filipinos. Importante rin yung pinunto ni former UP Law Dean at ngayon Solicitor General na si Darlene Marie Berberabe. Kaya sabi ni Solgen, galaw-galaw naman dyan, Congress. I hope also that our Congress would be on the way to pass a legislation on divorce. As we have heard a while ago, it is only the Vatican and our country which do not have divorce. Kasi nga naman, napakasimple lang yan. Kung may political will ang ating Kongreso at syempre, pipirmahan ng Pangulo, ay kayang-kayang ipasa ang divorce law. Pero alam nyo, hindi po ang tanong dito ay kung kaya ba nila, pero kung willing ba sila. Kasi nga naman, kapag pinursu ng ating mga opisyales ang divorce, mawawalan sila ng suporta from certain groups opposing itong divorce. So, enough ba ang number ng politicians na
Willing na gawin iyon? I am Jairo Boliedo. Ano ang gusto nyong main course sa Order in the Court next time? Download nyo ang Rappler Communities app, join kayo sa Crime and Justice channel, tapos i-post nyo doon ang suggestion nyo.